Wala ka. Ano yung video? Huwag ka lang. Bakit ako? Gusto ko kami video eh. Hindi na nga lang. Tara natin mo lang. Inuangan ka dyan, kiss eh. Ang tawag ko. Kiss. Tayo mo yung video eh. So, ano ang problema doon? Ano bang problema sa video? Ha? Baka gusto mong dasalan kita bigla, tapos sabihan kita ng Bible verse. Klaseng dasal pa yung lumulod ka sa akin. Nagsalita na ang di umano'y mistress ni Patrick Bernardino na asawa ng isang content creator na si Miko Montefalco. Matatandaan sa isang TikTok video ay ibinahagi ni Miko ang confrontation niya sa kanyang mister na si Patrick tungkol sa di umano'y pangangaliwan nito. At dahil sa tinding stress na naidulot nito kay Miko, ay na-ospital pa ito dahil sa mga panibago pa na kanyang natuklasan patungkol sa mga di umano'y hindi katanggap-tanggap na ginawa sa kanya ng kanyang mister. Tulad na lamang na sumasalisi pa ito ng ibang babae sa araw pa mismo ng kasal nila. Sa isang IG live naglabas na ng kanyang pahayag ang di umano'y babae ni Patrick na naging sanhi sa pagkawasak ng kanilang binuong pamilya. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Sige nga. Stay in ako doon, bihira ako umuwi kung saan ako nakatira. Sobrang bihira. Kasi doon ako nakatira eh. Kung tatanungin niyo ako ng lugar doon, alam ko lahat eh. Eh, taga doon ako eh. 5 months ako tumira doon eh. Diba? Ako lang yung kilala nyo, porkit ako yung na-post. Lahat ako na. Tangin pati sa kasal ako. Huy, mahiya na lang ako. O pati yun ako, yung 15 years old pa lang ako nun, naawa na lang. Eh di mas malalayo kasi pag ganun. Marami nga siyang babae, ang hindi ko nga mag-gets yung mga ibang walk na higher yung bayad. Hindi ko alam, hindi nga ako yun. Kasi nga nakilala ko siya sa work ko, ang binabayaran niya sa amin, oras tsaka alak. Gabi-gabi siya nandun. Gabi-gabi siya nagbabayad ng alak. Ayun yung binabayaran sa amin, oras tas alak, CCE kami. Yung walk-walk na dami na lang yung pagiging walk ko dati, tapos na yun eh. Kaya hindi ko magets. Ang akala nila binook lang ako, nakilala ko somewhere. No, hindi mo ako makikilala kung hindi ka pupunta sa trabaho ko. Kasi hindi naman kami pinupost sa social media eh. Kahit mas-stalk niya yung page ng ano namin, ng KTV, walang babaeng pinupost kasi yung KTV namin, rest of world talaga yun. Extra na lang na may babae, kaya nga ang suot namin casual lang eh. Hindi nyo kami makikita naka-long gown, naka-long dress, walang ganun. Ang binabayaran sa amin, ladies drink, oras. Hindi mo kami makikilala kung di ka pupunta sa trabaho. Hindi kami magpo-post na punta kayo dito na looking for booking, ganun, available now. Hindi kami magpo-post ng ganun. Kaya lahat na nakilala nilang mga babae, nakilala nila yun kasi pumupunta sila sa trabaho o magpapa-show up, mamimili sila. Ganun naman eh. Kaya hindi ko mag-gets na sasabihin nila na kilala mo naman si ano, alam mo namang may ganito. Kaya ang point, siya lang ba yung taong gano'n? Siya lang ba yung may influencer na asawa? Siya lang ba yung ano? Kasi sa amin hindi namin minamind yun. Nag-work kami. Diba? Bakit ayun lang? Bakit ayun lang yung alam nila na side? Hindi nila alam na hindi naman makikilala. Hindi naman ako makikilala ng kahit sino kung hindi ka pupunta sa work namin. Kasi hindi naman kami nakakalabas. Hindi naman kami binubugaw online. Natural, pagpunta mo, doon ka mamimili. Magpapashow up ka. Diyos ko. Nagbagong buhay na ako guys. 2 months na akong wala doon. As in, 2 months na alam mo yung friend ko yan. Actually, 3 months na ngayon. Kasi nagka-boyfriend ako. Yung boyfriend ko, nakilala ko rin doon. And umalis ako dahil sa boyfriend ko. Nag-resign ako kasi sabi ko sure na ako sa taon to, sure na ako sa ganito, ganyan. Pero different stories yun. So ngayon may boyfriend ako, oo. Isipin na lang nila kung paano yun. Inalis ako ng taong yun para hindi ako magtrabaho sa ganun. Tapos ngayon pinangangalandakan niya sa akin na pokpok ako, na walker ako. Kaya naawa na lang din ako ngayon sa boyfriend ko eh. Kung
ano-anong nababasa. Pero ano ba magagawa ko? Pwede ko ba sabihin wala lang yun? Kasi kung may taong magiging honest ako, sa kanya dapat eh. Ang mahirap pa, nadadamay yung mga katrabaho ko. Ang di ko bagets pa, kahit yung trabaho ko ng 2023, nadamay yung mga ka-work ko. Kaya sabi ko, sumabay na lang sa hate talaga yung iba, no? Kahit walang alam. Wala namang alam eh. Hindi naman kasali. Basta gusto ko lang i-clarify na wala akong kahit anong social media account. Ito lang IG, naka-private pa to. Hindi ko alam. Kasi ang nang-hack ng Facebook ko noon lalaki. Naka-call ko din siya. Tapos sabi niya sa akin, magmakaawa ka muna. Bago ko hindi kalat. Umiyak-iyak pa ako. Alam mong ginawa ni Gago? Kinambukas ang kinalat. Sinend sa lahat. Sinend sa GC, sinend sa mga kaklase ko. Parang overnight, trending din na ako nun. Ha? Oo, pati sa teacher. Sabi ko nga, kaya triggered ako, guys. Oo, tanggap ko naman na yung Pasko eh. Nakahil na ako kasi 2 years ko yung pinaghirapan eh. 2 years ko in-overcome. Pero ang hindi ko magets, hindi nyo naman alam yung story. Isipin nyo, nag-exploit kayo ng ng minor. Tapos yung mga video pa na yun, hinak sa akin. Hindi ko naman yung kusang pinost. Kasi kung kusa akong pinost yun, sige, gamitin nyo against me. Pag kusa akong pinost, kapag ako mismo nagkalat sa sarili ko, pinahiya ako sa sarili ko, go. Eh, ang problema, hindi ko nga siya kusang pinost. Victim na ako dun eh. Ayun yung sure akong masasabi ko talagang victim ako. Mamatay, hirap na hirap ako makamove on doon. Tapos ngayon, ibabalik-balik nyo lang na as if may alam kayo sa lahat. Ang ina. Kaya nga sabi ko, sana kumita na. Sana kumita ng marangal yun. Yung nagkakalat, yung nagbebenta ulit ngayon. Ang ina, kaya yaman ba nila pag nabenta nila yun? Ingay mo, Bea. Gago. Oo, napakasira ulo mo naman. Si Marga, hindi walker si Marga. Si Raulo, lately ko lang naging friends yung mga yan. Yung mga nakikita nyo mga kasama ko sa Facebook, lately ko lang naging friends. As in, lately lang. Siguro wala pa isang buwan. Nadama yan. Ang mga matagal ko ng friends, yung mga kaidaran ko. Kasi ayun yung mga schoolmate ko dati. Hindi naman ako nagpapalit ng friends and hindi rin naman sobrang dami ng friends ko. Kasi nga nung nagtatrabaho ko, hindi naman ako umuwi dito. Sobrang bira ko umuwi. Teams, anong nito? Gusto nyo ba talaga ikwento ko pa yung Pasko? Parang hindi kasi, parang uncomfortable kasi eh. Pero nung nag-walk kasi oo, nag-HIV test ako and usually naman talaga meron. Kailangan din meron kang medical record. Kailangan pa nga may police clearance ka eh. Para makapagtrabaho ka. Ano yun, depende yun sa papasukan mo kung sobrang putyo-putyo. Tsaka ang walker kasi, ang meaning nun, alam niyo ba meaning nun? Bago kayong nagtatanong, magkakaiba yung mga walkers na nagtatrabaho sa bar. Sobrang iba tawag sa kanila. Hindi, huwag niyo idodama yung mga friends ko kasi lately ko lang sila nakilala. And wala rin naman ako alam sa mga ginagawa nila sa buhay nila. Hindi. Kasi sobrang quiet ko nga, wala akong pinagsasabihan ng kahit ano, even friends ko, wala. Kahit yung mga yun, nag-aantay nga ng reply ko, ano daw comment ko, ano daw mag-explain daw ako. Sabi ko na lang, paniwalaan niyo yung paniniwalaan niyo. Paniwalaan niyo na lang muna yung paniniwalaan niyo. Kasi mahirap kasi isipin mo mag-explain ako. Tapos may sasabihin na naman about sa akin.
Magugulo yung story. Kaya sige na, ikwento nyo na, ikukwento nyo. Okay na. Diba? Kasi hindi ko naman talaga alam ano yung kaya nilang gawin against me. Hindi ko rin naman alam kung hanggang saan naabot yung mga tao para sirain ako. Kasi yung iba sobrang foul na Like, sobrang wala nang boundaries. Alam mo yung parang hindi na tao. Sobrang invested sila sa chika. Na kung ikaw, kung sa inyo mangyayari, paano ba hindi alam yung pakiramdam? Nasabi ko nga, grabe yung switch up. Yung mga pinagkatiwalaan ko, yung mga friends ko, though masaya ko, na ang sa side lang naman nila, hindi sila nagtotolerate ng anything. Pero ang akin pa rin, kilala mo ko, may pinagsamahan tayo. Gana ba yung tanungin mo muna ako na kahit anong masasabi mo, anong thoughts mo, then tsaka ka mag-judge. Pero yung hindi na tayo nag-uusap man lang, medyo naging close naman tayo dati, nagtapos tayo ng friendship na goods tayo. Tapos ngayon, grabe yung pinagsasabi mo, like, hello? Diba? Kay Ivana, hindi ko nga mag-gets bakit ewan ko yung taon na to puro about sa cheating issue. Hindi ko talaga alam. Hindi na nga ako nakikipagkaibigan kahit kanino. Sobrang limited na lang ng friends ko ngayon. Pero sabi ko nga, kahit pala limited, kahit pala yung mga long time mo ng friends, yung may history na kayo, may bonding na kayo, kaya ka pa rin palang taluhin. Kaya ka pa rin tablahin. Kaya nga sabi ko, thank you Lord po din Nakilala ko na naman ngayon, paulit-ulit na lang. Ngayon alam ko na kung sino yung mga final na friends ko. Alam ko na kung sino yung mga ipatrust ko. Kasi kala ko sila na Kala ko yun na yun Diba? Akala ko, ayun na yung mga taon nag-wish na maging happy ako. Na makamove on ako sa lahat. Hindi, baliktad pala. Totoo pala, no? Pag may mga nag-watch ang move mo, napaka naman ng tanong mo. Wala naman sa akin kung iba ba sila yung ngipin ko. Lahat may kapintasan, ang masama lang, hindi naman kasi ako sobrang na-hurt sa ngipin ko. Oo, conscious ako sa ngipin. Pero kasi that time, 15 years old ako, ano bang alam ko sa pag-aalaga sa sarili ko noon? Aminado naman ako, nene ako noon. Pero promise, yung brace ko talaga 2023 pa. August 2023 pa yung brace ko hanggang ngayon. 2 years na ako naka-brace, guys. Hindi ko alam yung mga circulation nila may nagbayad ng brace ko, may ganito, ganyan. Sobrang maarte ako sa ngipin, nakakailang lipat na ako ng dentist kahit saan ako magpunta. Kapag wala akong mapag-adjustan, magpapatanggal ako ng brace, magpapapalit ako sa ibang dentist, promise. Hindi ko mag-gets. Okay lang naman na yung ngipin ko pa ulit-ulit, hindi ko naman kasi siya insecurity. Nagpa-brace ako sa IV. Meron siyang branch sa Baliwag, tapos meron din siyang branch dito. Lesson naman na sa akin, sobrang laking lesson niya, as in. Kasi sabi ko kasi kung puro titignan ko lang yung negative, parang hindi ko lang din in-admit, diba? Na minsan ako nagkaroon ng mistake, na mali naman talaga desisyon ko sa buhay. Hindi ko naman isisisi sa tao yun. Hindi mo pwedeng isisi sa iba yun, yung mga nangyari sa life mo. Kasi ang dami ko naman time para mag-think bakit pinasok ko yung ganong work, bakit ganito ganyan. Diba? Lesson talaga sa akin, kaya sabi ko nga, thank you pa din. Hindi naman lahat naiintindihan ko hindi ko naman na kailangan maging people pleaser. Kasi ano bang magiging ko kapag lahat kayo nagtiwala na sa akin, kapag lahat kayo nagustuhan niyo ko. Diba? Hindi naman tayo magkakakilala personally. And sobrang, diba, ang social media naman talaga, kung ano lang yung malaman niyo, yun na yun. And ako, aminado naman ako, ganun din ako. Kung ano yung mag-circulate na news, ayun na yung paniniwalaan ko. Chika Kaya sabi ko nga, hindi sa unbattered ako. Ayun pa yung isa ko nag-get na comment. Like, maraming nagno-notes na friends ko, na sobrang unbattered daw ako. Kasi diba last time nag-story lang ako ng TikTok ko, tas picture. Sabi ko nga, hindi ako unbattered. Hindi ko lang kailangan ipakitang ganon. Kasi kayo, anong mararamdaman nyo? Kung kayo yung, diba, kayo na yung, kayo na yung sinabing kayo may kasalanan. Kumbaga, hindi kayo victim. Di parang ang dating pa nun,
pa-victim pa ako kapag nakita niyo umiiyak-iyak ako. Ganon. Kaya sabi ko, hindi ako unbuttered. Sobrang buttered ako. Pero kasi, kung puro yung negative yung tipid na, ano mangyari sa buhay ko? Diba? Hindi ko rin naman pwedeng sabihin dito na, please tigilan nyo na ako, suicidal ako, ganito, ganyan. Pwede ko siya sabihin, pero hindi ko siya gagawin. Kasi hindi ko naman kailangan mag-break kahit kanina. Hoy ate, hindi ako mayabang mag-live. Nakikipagkwentuhan lang ako. Hi Abby! Ba't dami akong gamit mo? Tara kape, hindi nga ako makalabas. Paano ako magkakape? Wait lang, yung camera ko mag-ito. Uy, wala namang pangit. Eh, hindi ko din naman kasi alam kung sino pa ba nang babasyakan. Minsan, alam ko may mga lalaki rin eh. Sobrang grabe ako magbasa ng comments, pero nasasaktan lang din kasi kaya pinatigil na rin ako magbasa. Hindi ako okay kung tutuusin. Well, kailangan mo naman talaga i-face yung consequence nun, di ba? Ang masama lang kasi, na-expose na ako bilang ganon. Hindi naman pwedeng sa lahat ng pupuntahan ko sasabihin ko, hindi ako ganon, hindi ako ganyan. Bakit ako makikipag-away? Di ba? Alam niyo bakit di ako makalabas? Sabi ko nga sa inyo, may mga taong sumusobra na. Like, wala nang boundaries. Wala nang boundaries. Alam niyo ginagawa? Pinipicturean ako. Tama ba yun? Tsaka kahit hindi sila magsalita, alam ko minumukhaan nila ako eh. Ikaw ba, magiging comfortable ka ba kapag may tumitingin sa'yo na hindi mo naman kilala, pero tinitignan ka, hindi ako takot sa kanila. Ang akin lang, pinoprotektahan ko lang din yung space ko. Mas okay na yung limited lang yung nakakaalam ko nasan ako, kung anong ginagawa ko. This just needs to be sorted out between them. People should be quiet. A lot has been going on. Let us mind our own business. Oh, thank you, Ali. Happy birthday. I love you. Sorry, hindi ako makapunta. Sobrang ang dami kong na-miss na events ng friends ko. Well, ako naman na yung umiiwas. Kasi sabi ko, pag pumunta ako, mag-focus lang ako ng scene doon, diba? Sino ba ako? Mamaya, pagpunta ko doon sa event ng kaibigan ko, ako pa yung kausapin ng mga tao, magtanong kasi curious, kasi ganito, ganyan. Kaya wala, pati sila, tinitiis ko sila. Ito pa nga, isa pa nakakatawa. Ewan ko kung matatawa ako, malulungkot ako eh. Ilang taon ko na sinasabi mag-aaral ako, paulit-ulit. Ngayon sabi ko, sure na. Nag-inquire na ako, may school na ako sa anong papasukan. Nangyari to. Wala na. Sabi ko, I guess, next year na lang ulit. Or kung hindi man next year, wala. Kinailangan ko kasi huminto sa work. Ay, sa school, kasi nga nag-work ako. Well, napagsabay ko siya noong 2023. Pero hindi ko kinaya yung pagod ko, grabe. Mag-out ako ng 3 AM, papasok ako ng 8 AM. Wala namang may alam ng mga yun. Ako lang, mga katrabaho ko. Mga naging kakilala ko na sobrang thankful ako. Kaya sabi ko, oo, mali yung ginagawa ng mga nagtatrabaho sa ganun. Pero they don't know kung gaano kabubuti yung puso ng mga yun. Promise. Ako pinakabata sa amin, daw alam na nila yung renate ko. Hindi nila ako pinapabayaan. Pagpaplansya nila ako ng uniform ko, gigisingin ako, kapag puyat na puyat ako. Minsan pag ayoko nang mag-inom, sasaluhin nila yung alak ko pag may sakit ako. Kaya kahit wala naman ako sa ganung life, wala na ako sa ganung work, still, hindi ko sila pwedeng kalimutan. Hindi ko kaya nakalimutan sila. Kasi kakampi ko pa rin naman sila. Minsan ko sila naging kakampi, minsan ko sila nakatrabaho. Diba, hindi naman pagiging proud yun pag pinagtanggol nila ako eh. Kaya lang naman ginagawa yun kasi kilala nila ako. Araw-araw ba naman kami magkakasama? Stay in pa kami. Halos magkakalibin kami pero puro kami babae. Diba? Hindi kasi ako nakaka-receive ng message. Hindi ako nakaka-receive ng message kahit saan. Kahit sa messenger. Kaya siguro wala. I guess walang nagte-thread. Pero, alam ko may mga ibang nag-chat sa parents ko. Which is nalungkot ako. Kasi labas naman na yung magulang ko.
Hindi mo kasi pwedeng sabihin sa isang tao na mali niyang pinalaki yung isang bata. Kasi wala namang may alam. Walang may alam. Kaya sabi ko, wala silang karapatan na sabihin bullshit yung magulang ko. Walang kwenta magulang. Kasi you don't know. Wala kayong alam kung ano yung sinacrifice nun para sa akin. Kaya ako pa nga yung nagsasorry ngayon eh. Ako yung nasasaktan, ako pa rin yung nagsasorry. Kasi sabi ko, ibang usapan pag magulang. Eh kahit gaano kagaling magpalaki yung magulang mo, patanda tayo, hindi naman tayo pabata. Lahat tayo may sariling desisyon sa buhay. It's just that, namamali pa rin naman talaga. Kasi hindi naman lahat tama eh. Diba? May kilala ba kayong tao na never nagkaroon ng maling desisyon sa buhay? Kasi ako wala eh. Eh, totoo naman din yung sinasabi na iba, hindi ko naman i-din eh, diba? Nasa gantong age naman talaga, ito yung age na nag-e-explore, na mali-mali sa buhay. Hindi nga ako sinanabistal, paulit-ulit. Bakit ko sisiraan sarili ko? Bakit ko sasabihin 18 ako? Eh, samantalang alam sa trabaho ko, 19, 20 ako. Wala akong alam doon. Lahat ng friends ko sinasan sa akin yun. Kung ito na lang, kung ako sinanabistal, paano kasi naka-video ko? Yun na lang, guys. Ewan ko din eh, paano mo makaka-video ko yun? Diba? Kahit naman maglabas ka ng side mo sa public, wala pa rin maniniwala kasi mas kampi pa sila sa kabila. So might as well quiet ka na lang kaysa explain mo sarili mo and alam mo sarili mo yung totoo. Yun naman talaga. Sabi ko naman kasi, malalaman at malalaman ang truth, pero hindi naman din lahat deserve malaman ng truth. Kasi sorry pero totoo naman eh, at the end of the day, wala naman tayong pakisabuhay ng isa't isa. O sabihin natin magalit kayo sa akin. Nabash niyo ako sa Facebook, nasabihan niyo ako na masama, nag-comment kayo sa picture ko ng masama, minok niyo ako or whatsoever. After nun, ano ba mangyayari? Hindi ba kayo makakatulog because of me? Hindi na ba kayo gaganahan mag-work, gawin yung mga gusto niyo? No! Masasatisfy kayo gawin yun, pero after that, wala na. Yun naman yun eh, hindi naman habang buhay, hate niyo ako. Hindi rin naman habang buhay. Andyan yun. Oo, sige sabihin natin nasa social media. Siguro hindi na mabubura. Hindi ko naman lahat kayang ipabura. Wala rin naman ako kakayan ng gano'n. Hindi naman lahat mapiplis ko na burahin, i-delete, gano'n. Pero after ba, may mangyayari pa. Kaya nga quiet ako. Like, sobrang quiet ko. Sabi ko nga, sabihin nyo na akong play safe, at least ako wala akong sinasabing masama. Ang pinoprotektahan ko lang, yung personal ko na. Kasi labas na yung family ko, guys. Labas na yung work ko. Pero di namin yung work ko, diba? Anong ginawa ko? Nagtutalk pa rin ako. Nagtutalk ako openly sa inyo kahit sobrang uncomfortable noon. Kasi sino bang babae sasabihin na, oo, dati nagpokpok ako, dati nagganto ako? Wala. Wala nga amin. Paano ko nga i-expose si Nana? Eh, nung nag-video call nga kami, di ba background lang yung nilagay, tapos nagtago, kaya minura-mura ko. Minura ko talaga siya. Sabi ko, ano niya? Ba't niya ako sinisiraan ng ganun? Tapos ang di ko pa magets ito na lang. Kung kampi sa akin yung Nana Bistal, bakit niya naman sasabihin kaibigan niya ako? Hindi niya ba alam na ang first thing na may isip ng tao, ako lang yun? Kaya nagalit ako lalo. Nasabi ko, okay na in-expose mo ako lahat-lahat yung konfon. Pinasa mo, diba? Pinost mo. Tapos sasabihin mo pa, kaibigan kita, hindi ka kita kilala. Ang message pa sa akin, mahal-mahal niya daw ako. Hoy, kung mahal mo ko, hindi mo ipopost yun. Kung mahal mo ko, kung alam mo concern ka sa akin, hindi mo ipost yun. Kasi sana ako nila nag-post. Kaya ko naman eh. Pero di ko ginawa. Hindi ako nagpapadalos-dalos ng desisyon. Diyos ko. Kaka-18 ko lang po. Para nga siyang bading. Hindi ko mag-gets. Kasi sabi ko din, bakit nagbibiro-biro ka na kahit maputol yung utong mo? Kasi kung lalaki siya, sasabihin niya sana kahit maputol yung titi ko.
Sino naman pang babae? Hindi ko talaga maintindihan. Tapos ka-video call ko po, parang nasa bundok yung earphones. Wala ka marinig. Kaya nung pag-record niya sa akin na nagsasalita ko, walang audio eh. O hindi ako nang baba siya, pero deserve niya naman kasi yun. Inunahan niya ako. Sinong matutuwa dun? Hindi ko nga alam kung lalaki siya. Sobrang wala akong idea. Tapos, di ba ang nangyayari, papawala-wala yung account niya. Dedeact siya. Tapos biglang mag-chat sa akin mga friends, paasal si Nana. Sabi ko, ba't ba sa akin hinanap si Nana? Tapos ngayon, wala na naman siya. Kanina pag-ising ko, hinahanap ko. Sobrang hindi ko mag-gets. Tapos ang mga post pa dun, hindi naman, kung kaibigan ko yun matatakot naman sana siguro kahit pa paano kaibigan ko nasiraan ako. Binabasa ko yung comment, ano yung mga comment niya. True, malandi kasi siya, ganun-ganon. Tapos may isa pang nagtanong dun na ano daw natapos ko. Anong sagot ni Nana? Yung relasyon ng vloggers. Di ba naman siya baliw? Di ba, baliw ba ako? Para sabihin kong, sige siraan mo o para maniwala yung mga taong hindi ako yun. Eh grabe paninira sa akin nun. Hindi ko alam yung about dyan kila LJ. Wala akong alam. Nagulat na lang ako, nagkagulo sila. Sobrang gulat ko. Kasi nangyari yan, yung mga kakilala ko, may mga beef sila sa isa't isa. Ginawa lang nila yung issue na reason para makagante. Ayun nga, di ba? Paano magiging ako si Nana? Eh, minsan inaaway niya ako. Pero sasabihin niya, best friend ko siya. Tapos nag-post pa siya na si naman daw yung kakampihan niya, yung isa naman daw. Eh, sino ba naghahanap ng kakampi? Si Raulo ba siya? Bye na guys. So, ayun lang. Clarify ko lang ulit na wala akong kahit anong Facebook, TikTok. Kasi in-stalk ko yung TikTok. Sobrang daming nagkalat na account ko. And isa pa, hindi po ako nagpalaglag. Never ako nabuntis. Yung pinost, hindi yung tulo. Hindi yung tulo. Di ba nag-work ako, CCA, umiinom ako. Tinamaan na ako, in-appendix na ako, ulcer, lahat. Tamang-tama na yung kidney ko. Ayun yung makikita sa ultrasound kung makitignan nyo ng mabuti. Ayun yung time na hindi ako nakapasok ng 1 week. Kasi sobrang sama ng pakiramdam ko. Hindi ako makalihi, lahat. Pero wala akong sakit. Sobrang safe ako. Wala rin akong pinalaglag. And hindi ko naman siguro kayang gawin. So, ayun. Ito pa lang. Ito lang yung masasabi kong account ko na totoo. Itong IG lang na to. And I don't plan on posting naman. Wala. Mananahimik lang ako sa gilid. Thank you pa din. Still. Thank you sa mga nagsasabi ng nice words. Diba? God bless you all. And sa iba naman, hindi ko na alam eh. Wala rin kasi akong sasabihin. Wala na akong gagawin. But thank you. Have a nice day, guys. Hindi ko na lang din kasi kaya na hindi labas, na walang makausap. Sobrang yung support system ko lang ngayon yung mga friends ko. Boyfriend ko. Well, thank you for listening. Tapusin ko na yung makeup ko, tapos babay na. Bye! End call ko na, Pax!